Kaibigan, meron po akong mahalagang tips para sa may high blood, yung takot magkaroon ng high blood, para lahat tayo makaiwas sa stroke. Diba? Yan talaga kinakatakutan naman natin. Pag nagkakaedad tayo, hindi natin masabi. Ang dami na i-stroke. Baka pagising natin, may sintomas na. So itong video natin, ano magagawa natin sa buhay natin, ano dapat nating alamin na senyales para hindi tayo umabot sa high blood at stroke. At madalas sa umaga to nangyayari. Kaya nga po, ginawa natin tong video. Ang dami kasi lumalapit sa akin followers ko. Nakikinig kasi ako. May namit akong mga seaman. Nasa barko daw sila. Pinapanood lang daw nila yung video ko kasi parang wala ata silang, syempre walang hospital daw, walang check-up, di ba? I'm not sure kung may doctor sila doon. So, yung tips ko lang pinapanood nila o yung mga overseas worker, hindi sila makaalis sa trabaho nila. So, ito yung mga tips na babantayan natin. Ngayon, ang atake ng high blood at stroke, ayon sa pag-aaral, mas madalas sa umaga nangyayari. Paggising mula 6 a.m. hanggang 9 to 10 a.m., dyan ang madalas umaatake high blood, dyan madalas na stroke ang tao. Bakit? Okay? So, pag umaga kasi, bagong gising, masyadong excited yung tao. Yung adrenaline, syempre, bagong gising, bagong galaw. Diba? Nakapahinga yung katawan, ang dami mong gagawin, malikot ka pa. Diba? So, tumataas blood pressure, ang dami mong gustong gawin. Isa pa, bukod sa umaga na marami na stroke, kung mainit din ang panahon. Yan ang second factor. Lalo na sa Pilipinas, pag summer, mainit, April, May, June, July. Pag mainit ang panahon, mas naka-high blood, mas dumadami ang stroke. Yan ang sabi sa akin ng mga kaibigan kong neurologist. Pag summertime, marami nang dumarating sa emergency room na stroke. Sa init, kasi ayaw ng katawan natin ng mainit. Gusto natin kalmado, malamig, at relax. So, meron tayong 10 warning signs ng sa umaga na posibleng may high blood tayo or posibleng at risk tayo ma-stroke. Ito babantayan natin. Minsan kasi, hindi naman natin na-check yung blood pressure natin sa umaga. So, number 1 out of 10 is masakit ang ulo. Headache. Okay? Hindi lahat na may high blood may sintomas. Pero kung may sintomas, usually masakit dito sa batok. At persistent headache. Ilang araw pagising mo, ba't ang sakit ng ulo ko? Diba? Actually, kung naka-experience na kayo ng high blood dati, kung na-atake na kayo na kahit isang beses ng high blood, naramdaman mo na yung sintomas mo na para lang sa iyo itong sintomas na to, pag nakaramdam ka na ng high blood symptoms, i-memorize mo na yun. Tandaan mo na. Okay? Yung iba masakit dito, yung iba kumakabog ang dibdib, yung iba nahirapan huminga. Kung yun ang symptom mo ng high blood, i-memorize mo na. Sa akin dati, may family issue na high blood ako Yung sa stress lang, parang makapal dito Parang makapal. Parang kumakapal. So medyo alam ko na yung sign So kung ano man yung sign mo, tandaan mo. Pero itong 10 senyales, ito generally. Number 1, pwedeng headache. Number 2, pwedeng dizziness or lightheadedness. Parang matutumba. Sa akin, parang kumakapal. Number 3, pwede nanlalabo yung mata. Paggising, malabo mata. Actually, itong malabo mata, hindi lang possible sign ng high blood, pwede ring stroke Kaya takot tayo sa stroke kasi marami rin na stroke sa umaga. Number 4, chest pain. Masakit ang dibdib or mabigat ang dibdib. Itong mga senyales na sinasabi ko, hindi itong chest pain na sobra-sobra sakit. Minsan yung chest pain parang konti lang, parang mabigat lang, parang indigestion, parang hindi lang makalunok, diba? So, pwede natin isipin, acidic lang, mag-hot water ka, pero pa-check mo na rin yung blood pressure mo. Para sure tayo. Lalo na pag nagkakaedad na, above 40, 50, 60, isipin mo, hindi na ganun kalakas yung katawan. At risk na yung puso natin. So, 4, chest pain, chest discomfort, baka high blood, baka heart attack, ayaw natin yan. Number 5, nabubulol. Parang hindi niya masabi yung gusto niya sabihin. Difficulty speaking, parang hindi ka makaintindi, baka na-stroke nung gabi. Diba?
paano ka tatawag ng emergency sa gabi? Tulog ka eh. Number 6, pagising mo, manhid isang parte ng katawan. Manhid kaliwang kamay, kaliwang paa, manhid kanang kamay, kanang paa. Okay? Sudden weakness, basta one side, possible stroke yun. Pero kung namamanhid lang siguro, yung binti lang, o dito lang sa may puwet, baka may naipit lang, baka parang sciatica lang, galaw-galawin mo lang, massage mo lang, o kamay mo naipit, baka ano lang, galaw-galaw mo muna, relax lang muna, baka hindi naman eh. Pero yung one-sided stroke, talagang hindi magalaw, hindi talaga mataas. Number 7, para silang balisa. Okay? Pagising mo, parang masama feeling mo, balisa ka. Di mo alam kung panic attack o ano. So, tingnan mo, baka puso yon o baka high blood yon. Number 8, pagising mo, palpitasyon. Malakas ang kabog. Diba? So, hindi maganda yan. Nag-irregular heartbeat ba? Nag-ano ba? Na-stroke ba? Ano ba nangyari? Diba? So, pabantayan ng blood pressure. Number 9, hirap huminga. Mas hingal pagising sa umaga. And number 10, ito, persistent nausea or vomiting. Actually, hindi ito magandang sign eh. Laging nasusuka. Isip nyo, anong connection nasusuka? Actually, sa experience ko, yung mga may malalang sakit, yung kahit yung heart attack, heart failure, yung may malalang sakit, nasusuka eh. Parang, siguro, parang hirap yung katawan. Gusto na sumuka. So, alam ng katawan, may diferensya, kaya nasusuka siya. So, itong 10 senyales, kung meron po kayo naramdaman ganito, lalo na sa umaga, i-check natin yung blood pressure. Kung meron kayo pang check ng blood pressure. Tapos, pag nakita mataas, syempre, tatawag sa doktor, papacheck sa doktor, pupunta sa ospital. Yun talaga naman ang dapat nyong gawin pag nakita nyo mataas ang blood pressure. Kung meron kayong dating gamot sa high blood, iinumin ninyo. Pero iniisip ko rin, paano yung kababayan natin nga, mga seaman, kung walang emergency room, o yung overseas worker na hindi maka-day off, o yung mga kababayan nating mga senior sa probinsya na walang matawagan o walang espesyalista dun sa malayong lugar, walang ospital na, baka 3 oras yung ospital. Diba? Yung mga stroke, hindi naman kaya sa clinic to gamutin. Ang mapapayo ko na lang, kung ganito masama pakiramdam mo, hindi mo alam kung high blood, stroke ba, nagloko ba yung puso, ang gawin nyo na lang muna, ipahinga mo lang ang sarili mo. Okay? Okay? Ihiga mo lang muna, o higa ka medyo mataas, or upo lang, kalma lang muna. Kalma lang, di ba? Hinga lang malalim, malaking tulong paghinga. Inhale, exhale, para at least kompleto ka sa oxygen. Kahit nagbabara yung puso, kompleto ka sa oxygen, hinga malalim. Kung meron kang malamig na kwarto, huwag ka muna doon sa mainit na mainit. Diba? Huwag ka muna, baka nasa banyo ka, ang init-init ng nag-shower ka sa umaga. Diba? Punta ka muna sa malamig na lugar. Okay? Malamig, yung pinakamalamig na kwarto. Upo lang, or higa lang, hinga lang malalim. Tapos i-relax mo lang isip mo. I-relax mo lang. Relax mo lang. Pikit mo lang mata mo. Relax mo. Kung wala ka talaga matawagan eh. Diba? So, idasal mo lang, pahinga mo lang. Pwede ka uminom konting tubig. Tapos, mamaya, tignan nyo, after 15 minutes, 30 minutes, baka kumalma din. Minsan yung high blood na yan, huwag ka lang mauunahan ng nervyos. Kasi, oo nga, nagpalpitate ka na, may naramdaman ka na, nervyoso ka pa o nervyosa ka pa. So, yung high blood mo na 170/100, na nervyos ka, naging 200/120. Dinagdagan mo ng sariling stress. Yung utak mo ang nagpa-stress lalo. Yung nagbabara na stroke, hindi naman sana tutuloy. Dahil natakot, na stress ka, lalo tuloy na stroke. So, parang mind over body yan eh. Mahirap gawin. Pero kung kaya mo i-calma yung sarili mo, i-pray mo lang, minsan yung high blood kusa, mag-i-stable yan after ilang hours. Kung gaano kataas, bababa. Yung stroke pag a few hours pa lang, minsan malambot pa yan eh. Yung nagbabarang dugo sa ulo, minsan malambot pa yan. So, pwede pang malusaw. So, pag nag-relax ka, gumanda blood pressure mo,
baka yung bara lumusot eh. Ibig sabihin, baka malusaw ng kusa eh. Diba? Baka malusaw ng kusa. May nangyayari yan. Pag nalusaw ng kusa yung bara sa ulo, tawag dyan, transient ischemic attack, TIA or mild stroke. Ibig sabihin, mai-stroke na sana, hindi na magalaw yung kamay, tapos nalusaw, naggalaw ulit. Within 24 hours, bumalik yung lakas ng katawan. Transient ischemic attack. Yan ang good news. Pwedeng malusaw yung stroke. Kaya kung talagang walang-wala, wala tayong magagawa. Pero kung may gamot ka sa high blood, pwede yan. Yung mga nasa mga seaman, mga nasa ibang lugar, yun na nga. Kung may gamot ka sa high blood, pwede inumin. At kung meron kayong emergency na gamot na pamparelax, okay din yung mga pamparelax. Diazepam, mga Valium, Bromazepam, Lexotan, Alprazolam, mga Saynor, lahat yan. Baka meron kayong mahanap na reseta sa doktor na may special license. Meron ako special license, S2 license. Yung mga gamot na yan, kahit isang tableta lang, pamparelax. Minsan kasi yung utak natin hindi na kaya. Pag na-high blood ng isang tao, dalawa iisipin. Tunay ba siyang high blood? O kinabhan lang siya, in-stress lang niya sarili niya, ginalit lang niya sarili niya, kaya siya na high blood. So kung ang high blood niya, dahil dagdag yung stress, dagdag yung nervyos, at hindi na niya mapakalma yung sarili niya kasi nga may naramdaman, pwede na inuman agad. Wala pong side effect yan, isa, dalawang tableta, wala namang problema. Yung mga, ako, favorite ko itong Lexotan, yung mga 1.5 mg, half tablet, 1 tablet, within 1 hour, 2 hours, yan, kalma yung konti. Kakalma. Pag kumalma, baka bumaba blood pressure, hindi na tumuloy kung ano man itong atake na to. Hanggang makapunta ka sa ospital, hanggang makapacheck up ka sa doktor. Ano ngayon ang gamutan natin dito sa morning high blood pressure? Kung dati ka nang may high blood, okay? Kung dati ka nang may high blood, a-adjust natin yung gamot mo. Pero kung first time mo palang maha-high blood, first time nangyari, kailangan mo uminom ng gamot. Kasi may senyalis na to, hindi na pwede walang gamot. Pero kung dati ka nang umiinom, ito yung possibility. Number 1, baka mababa ang dosis mo. Kulang. Baka yung amlodipine mo, losartan mo, mababa ang dose. So, itataas ang dose. Baka na-stress ka ngayon kulang na dose. Number 2, baka yung gamot mo short-acting. Dapat pili ka ng long-acting. Ang gamot na short-acting losartan, medyo short-acting, mga 12 hours lang epekto niyan. Yung mga nifedipine, mga 8 hours lang, mga captopril, 8 hours. So, ibig sabihin, pag ininom mo sa umaga, sa gabi, hindi ka na protektado. Gusto natin yung long-acting. Yung long-acting, like itong mga amlodipine, long-acting yan. Almost more than 24 hours na sa dugo mo yan. Kaya favorite ko nga amlodipine, malakas. Yung mga ibang pin, okay rin naman. Felodipine, mga 19 hours. Lacidipine. Sa sartan, marami naman. Valsartan, irbesartan. Ito lang kasi mura. Ito lang may generic Amlodipine, losartan, kaya tinuturo ko sa inyo. So, pwedeng palitan ng long-acting. Kung losartan ka, pwede palitan ng amlodipine para mas maganda. Or pwedeng doblehin yung gamot. Dagdag pareho. May amlodipine, may losartan. Yung iba, dinadagdagan pa ng metoprolol at iba pa. Another strategy para sa morning high blood pressure, inumin ang gamot sa gabi. Pwede. Para pag sa gabi mo ininom, at least protektado ka buong gabi, at pagising mo sa umaga, yung gamot nasa dugo mo pa, protected pa. Kasi pag ininom mo yung gamot mo sa umaga, tapos short-acting, gabi, wala na epekto. Pagising mo, wala na epekto, high blood ka na. So, baka mali lang inom mo, gawin mo nighttime dose. Another strategy, pili kayo na strategy, patulong kayo sa doktor nyo, sa cardiologist nyo, is pwede nyo rin po split yung dose. Kalahati sa umaga, kalahati sa gabi. Amlodipine, 10 mg, kunwari, 5 mg sa umaga, 5 mg sa gabi, okay din yun. Mas swabe, twice a day. Kaya lang, wag mo lang kakalimutan yung gamot mo. Baka makalimutan mo, in-split mo Or, another option is, palitan yung gamot ng mas matapang o mas malakas. Okay? So, yan ang mga babantayan natin. Sino at risk sa morning high blood pressure? Tulad na sinabi ko, nagkakaedad. 60 and above, 50 and above.
may diabetes, yung mga overweight, at risk sila malakas humilik, may kidney problem, may lupus, may heart disease, may high cholesterol, sila yung mga at risk. Okay? Paano madadiagnose? Check lang yung blood pressure. Check ang blood pressure sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Pero yung umaga, napakahalaga. Pwede pa ECG, pa 2D echo para ma-check condition ng puso. At syempre, yung mga healthy lifestyle tips natin. Papayat, bawas alat, sapat na exercise pag maganda na blood pressure. At syempre, punta tayo sa cardiologist ninyo o sa doktor ninyo para makontrol ang blood pressure. Gusto natin, wala pa sa 140/90 ang blood pressure nyo. Siguro, ang pinakamataas na allowable, 130/80. Hanggang ganun lang, 130/80. O, paglampas 130/80, mas maganda, mas mababa. Okay? So, ingat po tayo dito sa morning high blood pressure. Hopefully, makasave tayo ilang buhay dito. So, bantayan ang high blood sa umaga at stroke sa umaga para hindi tayo magkaroon ng ganitong mga sakit. Salamat po.